Si Sadie Hartley ay pinanganak noong 1955 sa Newark sa Trent at pangatlo sa 7 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang truck driver at ang kanyang ina naman ay sa bahay lamang. Nakakuha ng degree sa biology si Sadie sa University of Brighton at kalaunan nagkapagtrabaho sa pharmaceutical industry bago siya nagtatag ng sarili niyang kumpanya. Taong 1981 ay nagpakasal si Sadie kay Jerry Hartley at sila ay nagkaroon ng 2 anak na sina Harry at Charlotte. Bilang matagumpay na negosyante, inilalarawan si Sadie ng kanyang mga kaibigan na masipag, mabait at napakakalmadong babae. Mahilig din siya sa horse riding at yun na ang kanyang pampalipas oras. Sobrang mabait na boss si Sadie at masaya ang kanyang mga staff na magtrabaho sa kanya dahil sa kanyang ugali. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang personal na buhay ay nahaharap din sa mga hamon dahil nagtapos sa divorce ang una niyang relasyon. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ulit ng karelasyon si Sadie sa lalaking nagngangalang Ian Johnston, dating bombero at ski instructor. Noong January 15, 2016, nag-alala ang mga kasamahan ni Sadie nung hindi ito nagpakita sa trabaho at hindi rin siya makontak. Isang bagay na hindi pang karaniwan kay Sadie. Kaya naman tumawag na sila sa mga pulis para sa welfare check. Pagkarating ng mga pulis sa kanyang bahay sa Helmshire, Lancashire, nakita ng mga pulis mula sa bintana ang isang babae na nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Pinilit nilang mabuksan ang pintuan at doon nila nakita na si Sadie ay naging biktima ng brutal na pag-atake at tumamo ng mahigit 40 na mga saksak. Tinawagan ng mga pulis si Charlotte para ipaalam sa kanya ang nakakawasak na balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nasa bakasyon pa si Charlotte kasama ang kanyang fiancé noong oras na tumawag ang mga pulis. Kaya naman halos gumuho ang kanyang mundo dahil sa masakit na sinapit ng ina. Nadiskubre ang katawan ni Sadie sa hallway ng kanyang bahay pero walang nakitang senyales ng forced entry ang mga pulis. Lumalabas na parabang kusang loob niya, pinapasok sa loob ang umatake sa kanya. Sa mga nakitang ebidensya, inimungkahi na nagsimula kaagad siyang atakihin ng suspect nung pagkabukas pa lang niya ng pinto. Kinumpirma din ng mga investigador na buhay pa si Sadie bandang 7:30 ng gabi dahil kausap pa niya sa telepono ng isang staff noong mga oras na yon. Sa lumabas na resulta ng postmortem ay nakita na si Sadie ay tumamo ng mahigit 40 mga saksak. Kasama na doon ang injuries niya sa kanyang spinal cord, kanang mata, baga at spleen. May nakita din sila na maliliit na fragment ng stun gun na nakalagak sa collar ng kanyang blouse. Kaya naman malinaw na hindi na nakagalaw pa si Sadie matapos siyang gamitan ng stun gun bago saksakin. Nangolekta ng mga ebidensya ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at sinimula na rin nilang kausapin ng mga kapitbahay kung may napansin ba silang kakaiba noong mga nakaraang araw. Ang bahay ni Sadie ay matatagpuan sa Sandbank Cottages sa Helmshire, Lancashire na isang lugar ng mga mayayaman na may malawak na lugar at mga malalaking bahay na nagkakahalaga ng ilang milyon pounds. Mabuti na lamang at lahat ng mga bahay doon ay puro may mga surveillance cameras. Kaya naman ilang oras ang inilaan ng mga investigador para lamang i-review mga CCTV footage. Kaagad nila nakita ang isang sasakyan na kulay asol na paikot-ikot sa lugar. Wala sa mga residente doon ang nagmamay-ari ng sasakyan na tumugma sa description ng mga investigador. At saka, makalipas ang 4 na minuto matapos dumaan ang sasakyan, nakuhanan sa CCTV ang isa naglalakad na tao sa kalsada. Base sa mga investigador, kaya paikot-ikot ang sasakyan sa lugar para masuri nila kung nasa bahay na ba si Sadie. Sa oras ng pag-atake ay mag-isa lamang si Sadie sa kanilang bahay dahil si Ian ay nasa Switzerland para mag-ski noong mga panahong yon. At balak ni Sadie na sumunod kay Ian pagkatapos ng mga importanteng business commitments. Si Ian ay dati na rin kinasal pero nagtapos din sa divorce. Nakilala niya si Sadie noong 2002. Noong una ay hindi naging madali para kay Ian na mag-adjust sa relasyon nila ni Sadie dahil napaka-hectic ng schedule nito sa kanyang negosyo. Pero taong 2010 ay nagdesisyon na sila na seryosohin na at bibigyan na nila ng sapat na oras ang isa't isa. Kaya naman nagsama na silang tumira sa isang bahay. Nagbigay si Ian sa mga investigador ng mahalagang impormasyon. Una ay isiniwalat niya na noong August 2015, pinasok ang kanilang bahay. Kaya simula noon ay takot nang mag-isa sa bahay si Sadie. Naisip ng mga pulis na maaring parehong mga tao lang ang bumalik para pasukin muli ang bahay.
Naalala din ni Ian na nakausap niya sa telepono si Sadie ilang araw ang nakakalipas bago ito pinatay. Na natakot daw siya dahil may isang babae na pumindot ng doorbell na nakasuot ng baseball cap. At inabutan umano siya ng isang bouquet ng bulaklak. Kasunod noon ay nagbigay pa ulit si Ian ng napaka-importanting lead sa mga investigador. Ayon sa kanya, ang dati niyang girlfriend na si Sarah Williams ay dating sinubukang isabotay ang kanyang relasyon kay Sadie sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga malisyosong sulat kay Sadie. Nakilala ni Ian si Sarah noong mga panahon na nag-break sila ni Sadie ng saglit at sa mga oras na yon ay nagtatrabaho siya bilang ski instructor sa Chill Factory, isang indoor ski slope kung saan ay madalas puntahan ni Sarah. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil sa ugali ni Sarah na sobrang possessive at controlling. Noong nalaman ni Sarah na nakipagbalikan si Ian kay Sadie, sobra itong nagalit. Kaya naman nagpadala siya ng sulat kay Sadie na nagsasabi na nagkaroon sila ng relasyon ni Ian. Balak ni Sarah na siraing muli ang relasyon nila ni Sadie, pero dahil sa kanyang ginawa, mas lalo lang naging solido ang relasyon ng dalawa. May isang pagkakataon habang nasa bakasyon si Sadie at Ian ay nagkataong ding nasa kaparehong hotel kung saan sila nakastay si Sarah kasama kanyang bagong boyfriend. Nagkakapalitan pa din sila ni Sarah ng mga malalanding text messages kahit nakasama na nila ang kanilang partner. Madalas din sila kung magkita dahil si Sarah ay nagtatrabaho sa kumpanya na nag-oorganisa ng mga ski vacations na ang opisina ay nasa kaparehong building lamang kung nasaan naroroon ang indoor ski slope. Si Sarah sa mga oras na yon ay 34 years old pa lamang at mas bata kumpara kay Ian. At sa mga oras na naghiwalay na sila ni Ian, siya ay may nakarelasyon na 75 years old na lalaki na naging sugar daddy na rin niya. Sinuri ng mga pulis ang cellphone data ni Sarah ilang linggo bago ang nangyaring pagpatay. Kahit na ilang oras ang layo ng bahay ni Sarah mula sa bahay nila Sadie, ang kanyang cellphone signal ay nagping sa lugar kung saan nakatira sina Sadie noong araw na may nagbigay ng bulaklak kay Sadie. Kaya naman malakas ang kutob ng mga pulis na si Sarah mismo ang nag-deliver ng bulaklak para makumpirma na nasa bahay lamang si Sadie at binalak na bumalik makalipas ang isang linggo para patayin ito. Sa pangalawang araw ng investigasyon ay inaresto na si Sarah. Sobra itong nagulat nung pumasok ang mga pulis sa kanyang kwarto sa kalagitnaan ng gabi. Pero malaki pa ang tsansa na makakalabas siya sa kulungan kung walang sapat na ebidensyang maipresenta ang mga investigador. Itinanggi ni Sarah ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay. Sinabi niya na nasa bahay lang siya nung araw na nangyaring pagpatay dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya naman hindi rin siya nakapasok sa trabaho. Nag-text pa umano siya sa kanyang boyfriend bandang alas 6 ng gabi para sabihin na lumabas sila para mag-tea at saka balik din kaagad sa kanyang bahay. Noong sinuri ng mga pulis ang kanyang bahay ay nakaamoy ang mga pulis ng bleach at may nakita na mga bakas ng dugo sa kanyang bathtub. Nakalaunan ay nakumpirma na dugo yun ni Sadie. Sa ilalim ng una ni Sarah ay may nakita ring Nokia na cellphone. Ayon sa record, ginamit ni Sarah ang teleponong yon sa araw ng pagpatay para tumawag sa kanyang trabaho noong umaga at sa negosyo ni Sadie noong kinahapunan. Ang huling number na tinawagan ni Sarah gamit ang telepono ay sa isang lalaki na nagbebenta ng asul na sasakyan na binayaran niya ng cash. Kaya naman nakuha ng mga investigador ang registration number ng nasabing sasakyan na hindi nakuhanan ng surveillance camera. At nalaman nila na hindi nag-match ang license plate numbers dahil pinalitan ni Sarah ang isa sa number mula sa number 3, ginawa niya itong number 8. Nakita ng mga pulis ang sasakyan sa isang lugar na may layong 56 miles mula sa pinangyarihan ng krimen. Kumpiyansa sila na makakahanap pa ng mga bakas ng dugo ni Sadie sa loob ng sasakyan para mapagtibay pa nila ang kaso laban kay Sarah. Sa panahon ng interogasyon, nanatiling kalmado at tiwala sa sarili si Sarah. Hindi siya makita ng senyales ng anxiety o kahit na anumang emosyon. Sa kanyang cellphone na nakita ng mga pulis sa kanyang note na may nakasave kung paano niya pinagpapantasyahan si Ian at kung ano-ano pa mga bagay na iniisip niya tungkol sa lalaki. Makikitang obsessed si Sarah kay Ian. Kahit na nagawa niyang hindi ipahalata yun sa mga pulis sa panahon ng kanyang interview. Nagpatuloy ang mga investigador sa paghanap ng murder weapon. Paano kaya nalaman ni Sarah kung saan nakatira si Sadie? Noong December 2, 2015, si Sarah, Sadie at Ian ay parehong dumalo sa holiday party sa Chill Factory. Noong gabing yon ay pasikretong inilagay ni Sarah ang GPS tracker sa sasakyan ni Ian.
Sa mga sumunod na linggo ay madalas na siyang pumunta ng pasikreto sa labas ng bahay nila Sadie para manmanan ang bawat galaw ng dalawa. Katunayan gabi ng party na yon ay nagdesisyon na si Sarah na patayin si Sadie. Doon din napagtanto ng mga pulis na hindi si Sarah ang nag-deliver ng bulaklak para kay Sadie, kundi may isa pa siyang kasabwat. Dahil sa araw na yon ay nakuhanan sa CCTV ang isang silver na Opel Astra na paikot-ikot sa labas ng bahay nila Sadie. Sa loob ng sasakyan na isang babae at isang kalbo na lalaki. Sa pagtatanong-tanong ng mga investigador, nalaman nila na ang sasakyan na yon ay pagmamayari ni Katrina Walsh, malapit na kaibigan ni Sarah. Si Katrina ay 56 years old, lagi nakasuot ang baseball cap dahil meron siyang alopecia, kaya naman halos wala ng buhok ang kanyang ulo. Siya ay nagtatrabaho bilang horse rider instructor at matagal na panahon na sila magkakilala ni Sarah. Katunayan ay may gusto si Katrina kay Sarah. Kaya naman lahat ay ginagawa niya para ma-impress ang babae sa kanya. Hindi malayong si Katrina ang nag-deliver ng bulaklak kay Sadie noong January 7 at may malaki din itong parte sa mga plano ni Sarah. Sa cell tower ay nalaman din na si Katrina ay nasa Helm Shore nung araw na nakatanggap ng bulaklak si Sadie. Nakita din na lumabas ang dalawa sa bilihan ng bulaklak at si Katrina pa ang may bitbit ng bulaklak. Kaya naman inaresto din si Katrina. Nung una ay sinabi pa ni Katrina na may problema siya sa memory dahil nakakalimutan niya ang lahat pagkatapos lamang ng 3 araw, maliban na lamang kung isusulat niya ito. Sinabi pa ni Katrina na tiwala siya na pinatay ni Sarah si Sadie dahil sa kanyang journal na naisulat niya na may nangyaring kakilakilabot at nag-iba ang pag-uugali ni Sarah. Pero hindi umano niya maalala kung sumama din siya para gawin ang masamang plano ni Sarah at handa umano siya makipagtulungan sa mga pulis. Inamin din niya na naalala niya na siya nga naghatid ng bulaklak kay Sadie. Pero nagdududa ang mga pulis sa sinabi ni Katrina na may memory loss siya. Nakikita din nila na handang sabihin ni Katrina ang lahat para lamang maabsuelto ang kanyang sarili sa pagkakasala. Nadiskubre din ng mga investigador na bumiyahe papuntang Germany sina Katrina at Sarah para lamang bumili ng stun gun. Nung sinuri ang bahay ni Katrina ay nakita ng mga pulis ang kanyang journal na naglalaman ng kanyang plano na patayin si Sadie. Dinala ni Katrina ang mga pulis sa lugar kung saan niya inilibing ang murder weapon. Kasama na doon ang stun gun, kutsilyo na may bakas pa ng dugo ni Sadie at ang susi ng asul na sasakyan. Sa kanyang journal ay nakita ng mga investigador na noong August 2014, sinulat ni Katrina na papatayin niya si Sadie at excited na umano siya na gawin yon. Noong kinumpronta na si Sarah ng mga gabundok na ebidensya at sinabi sa kanya na inaresto si Katrina, biglang nag-iba ang kanyang mga kilos sa unang pagkakataon. Simula nun ay tumanggi na siyang sumagot sa kahit na anong tanong ng mga investigador sa kanya. Naniniwala ang mga investigador na may relasyon din sina Sarah at Katrina. Pero dahil mukhang obsessed din si Katrina sa kanya, kaya naman ginamit niya yon para madiktahan at makontrol si Katrina. At katunayang hindi na ang relasyon ni Ian at Sadie ang unang sinirang relasyon ni Sarah. Dahil dati nagawa din niyang maglaan ng maraming oras sa labas ng bahay ng kanyang boyfriend na may asawa din para manmanan ang bawat kilos ng mag-asawa at nagsinungaling pa siya sa lalaki na siya'y buntis. Marami pang naibalitang paninira ng relasyon ang ginawa ni Sarah sa mga dati niyang boyfriend. Parang masaya si Sarah na sumira ng relasyon ng mag-asawa. Sa panahon ng paglilitis ay nag-plead not guilty sina Katrina at Sarah. Makalipas ang 6 na buwan, hinatulan si Sarah ng korte ng 30 years na pagkakakulong at si Katrina naman ay nakatanggap ng 25 years na pagkakakulong. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!